sabihin? Anong gagawin? Hi, ka! A day in my life as an accountancy student. As a tourism student. Let's go! Let's go! Hi, guys. Ano kami sa LRT, guys? Fancy DJ. Yeah. We're in LRT station, Antipolo. Bili na po kami ng ticket. Hi guys! Wala nang barya si Ai. Ayaw kunin yung 500. Rizal Park, isang makasaysayang pambansang parke na matatagpuan sa distrito ng Ermita, lungsod ng Maynila. Karaniwang kilala ito ng maraming Pilipino bilang Luneta Park. May sukat na 58 ektarya ang Rizal Park. Isa ito sa pinakamalaking pambansang parke sa kontinente ng Asya. At ito ay katabi ng makasaysayang umuukit na lungsod ng Intramuros. Sa lugar na ito, binawian ng buhay ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Noong 30 ng Disyembre, 1896. Sa panahon ng Amerikano, itinayo ang isang monumento ni Dr. Jose Rizal. Noong 1813 taon, binago ang pangalan ng Luneta Park at ito'y naging Rizal Park. Ang Central Park ng Maynila ay mayroong 60 ektarya ng lupain, hardin, lawa, magagandang daanan at tanawin na puno ng mga monumento para sa iba't ibang bayani ng bansang Pilipinas. Si Sulu. California. Wala kayo, sino to? Ang bag niya. Si Graciela Lopez-Jaira. We're at Luneta Park. Yay! We're so early in the morning. Yeah, it's our first... Ay, Tagalog pala to. Ito ang una namin. Charot. Philakad. So, Tagalog dapat magsalita. Ito ang una naming napuntahan. Destinasyon pala. Kami ay nasa Rizal Park. At ilalagay... Kung saan Ay, ang pangit na binaril si Jose Rizal. Saan ba Sa likod. Sa likod. Sa likod. Siya ay binaril ng mga walang hiyang... Uy! Sila'y walang hiya. Pinatay nila ang ating bayani. Guys, alam na namin tawag dito. Walaan nyo! 1, 2, 3, Chinese Garden! Konnichiwa! Gali ka nga dito, papicture. Japanese yun, be! Bye, Chinese Garden! Hi guys! Nandito na kami sa National Museum Natural History Building. Oh, Let's go! go, go, Kunwari masaya. Sana magka-aircon na din. May ano dun na, may kalabaw. Kalabaw yun, di ba? Kalabaw ata yun. Andyan si... Ang ganda dito, guys. Uy, nalalasap mo na ba ang aircon? Shit, ang lamig! Wait, security check. Morning po. Wow, ang sarap, ang lamig. May number? Okay. Welcome sa aming museum.
Ay, bawal daw. Ay, bawal. Ang National Museum of Natural History ay mayroong 12 permanenteng galeriya na nagpapakita ng iba't ibang biological at geological diversity ng Pilipinas. Kung mapapansin, nahango sa neoclassical style ang disenyo ng museo. Ito ay nilikha ni Antonio Toledo, isang Pilipinong architect. Sa gitna naman ng museo, matatagpuan ang istrukturang tinatawag na Tree of Life. Dito rin makikita ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo na kung tawagin ay lolong. Ako, eto guys, walang mag-video sa akin pababa. So, ako na lang mag-video sa aking sarili. Ayun po. So, we're going down the stairs. Bye! Yay! Hindi alam pa anong gagawin. Yay! Uy, maglagay kayo! Gusto ko ng video. Uy, baka makagat kayo ah. Daphne, baka makagat ka. Okay na. Hi guys, nakita ko yung SB lang. Be, focus mo nga, be. Ayan na. Game! Hi guys! Tapos na kami sa building ng Natural History. Ang next ay... Pakita mo si CJ! Bag raid! May dala nga ang chinelas. Dahil ako din. Ayan po ang mga Barbie. Sorry. Uy, papayag ko. We can share tayo. Oh my goodness. The shades. Ang National Museum of Fine Arts ay tahanan ng 29 na mga gallery at hallway exhibition na binubuo ng ika-19 na siglong Filipino masters, national artists, nangungunang mga modernong pintor, sculptor, at printmaker. Nakikita rin ng mga art loan mula sa iba pang institusyon ng gobyerno, organisasyon at individual. Ang gusali ay orihinal na idinisenyo at binuksan noong 1926 na isinaisip ang ideya ng isang engrandeng pampublikong aklatan. Hi, Ma'am Nympha. Ang cute. Hindi ko siya matandaan, be. Be, ang ingay mo, be. Kunwari na lang. Kasi ang cute ko. Kunwari alam mo ah. Hala, si ang cute ko. Guys, maabon na. Lumabas na kami ng building ng Fine Arts. Punta na kami SM Manila para kumain. Raining in Manila, hindi ka ba? But if it's raining in Manila, you need CLN. Healthy options. Gulo na ng big ni Hello yung... Hi guys, tapos na kami kumain. It's time for
At narito na kami sa SM City, Manila. Ito ay malapit lamang sa National Museum at kung tutuusin ay kayang-kaya itong lakarin. Maaari kayong kumain at maglibot sa loob nito. Hi guys, papunta kami Intramuros, pero bago yun, may nakita kami. Hindi ko alam mo na tawag. KKK statue. Malapit yan sa SM Manila. Lagos Nalad. Ang lugar na ito ay matatagpuan naman sa Padre Burgos Avenue, Manila, Philippines. Ang pamantasang Mapua o Mapua University sa Ingles ay isang pribadong universidad na matatagpuan sa loob ng Intramuros, Manila. Ito ay ginawa taong 1925 ng isang Pilipinong arkitekto na si Tomas Mapua. Bukod sa Mapua, marami pang universidad na matatagpuan sa Manila, tulad na lang ng University of the Philippines Manila, Polytechnic University of the Philippines at pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang Intramuros, na kilala rin sa tawag na Walled City, ay matatagpuan sa kanto ng kalsada ng Bonifacio at Padre Burgos, lungsod ng Maynila. Ang Manila Cathedral na matatagpuan sa Cabildo, Intramuros, Manila ay ang kauna-unahang katedral sa Pilipinas na itinayo noong 15 at 71 taon. Ito ang premier basilika ng Pilipinas sapagkat ito lamang ang kaisa-isang simbahan na itinaas ng ranggo ng Papa. Ayan, ang ganda niya guys. Ayun yung bride guys oh. Sa bridal car niya. Hey guys, nasa Fort Santiago na kami after so many years. Fort Santiago. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa kalye ng Santa Clara ng Intramuros. Ang Fort Santiago ay isa sa pinakamatandang kuta sa Maynila na itinayo ng mga Kastila noong taong 1571. Idineklara ang Fort Santiago na isang dambana ng kalayaan noong 1950 taon. Ngayon, ito ay tumatayo bilang isang alaala sa mga biktima ng ikalawang digmaang pandaigdig at sa mga sakripisyo ng mamamayang Pilipino na naghangad ng kalayaan. Paano? Patingin. Parang iba yata iyan, binibini. Ang Museo ni Rizal. Ito ay matatagpuan sa Plaza Armas ng Fort Santiago. Pinamamahalaan ito ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Kinikilala ng dambanang ito ang kahalagahan ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas, kagaya na lamang kung paano nagsilbing inspirasyon ng kanyang kamatayan sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Lego Education Center. CJ, where are we? I wanna go. So guys, sa dungeons na kami. Ang mga piitan sa ilalim ng lupa o ang dungeon sa Ingles ay orihinal na ginamit bilang mga magazine ng pulbos hanggang sa mapatunayang nakakapinsala ang kahalumigmigan sa pag-iimbak ng pulbura. Kaya naman ito ay ginawa na lamang mga selda ng bilangguan. Sorry po. Bye guys, we're leaving Plaza de Armas. Hindi lang po puro saya ang travel puro pila din. Ito ang dark side.
dark side ng travelog. Hi, Helga! Nasa Antipolo na ulit kami. And pagod na ang lahat. Hanggang dito na lang, guys. Bye! Bye! Bye, travel vlog. Bye, ma'am. Pangalan mo? Bye, ma'am Joanna Mendoza. Si Barbie pagod na.